Alright, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung mga mainit na mga isyo katulad ho dito sa drama, paawa effect ni Bongo kahapon sa kanyang press con makabayan. O di ba nagpaawa effect talaga kasi gusto niya ditong gagamitin ang taong bayan na maawa sa kanya makabayan para hindi siya pag-iisipan na siya ay guilty. Hindi ba siya guilty? Di ba siya po ay mangiyak-ngiyak makabayan dahil ang kanyang pangalan idinamit ho ni Ombudsman Remulla. Nag-umpisa kasi ito, di ba yung pamilya Diskaya mga kabayan, sila na po ngayon ay umatras. Ayaw na daw nila na makipag-cooperate sa isinagawang investigation ng ICI dito sa flood control projects scandal mga kabayan. Hindi na daw sila magsasalita. Kasi according po sa pamilya Diskaya, ay nabukha daw sila ditong mastermind mga kabayan. Hindi ba sila mastermind? Nagtatanong lang po. Hindi ba sila mastermind makabayan? So yun po ang nangyari. Umatras na po ang pamilya Diskaya makabayan. So nung in-interview ng Billionaire News Channel, itong si Ombudsman Remulla makabayan, nabanggit ang pangalan ni Bongo na daw mukhang prinotektahan dito na pamilya Diskaya, itong si Bongo makabayan. At saka hindi lang naman ho si Bongo na senador ang binanggit dito ni Remulla. Padre po, itong si Mark Villar makabayan. Pero ang nagdrama dito, ang nagpaawa effect dito, itong si Bongo makabayan. Siguro, ang palabasin or gustong ipapalabas dito ni Bongo makabayan ay hindi natin alam na ang kanyang pamilya or kamag-anak ay kontraktor ho sa panahon ni Digong. Kontraktor ho, 'di ba yung si LTG at saka yung Alfred Go makabayan. Siguro yan po ang gustong palabasin ni Bongo dito na hindi natin alam or wala tayong alam makabayan. Kaya nga 'di ba sinabi niya kaagad na hindi niya daw kilala itong pamilya Diskaya makabayan. 'Di ba gunggong talaga eh. Doon pa lang ho nakita na natin na nagsisinungaling na itong si Bongo makabayan. Nakita natin sa kanyang mukha. Paawa effect, gusto niyang gamitin ang kanyang mga followers, gusto niyang gamitin ang mga nauto niya ng mga tao makabayan para hindi niya pag-iisipan o hindi siya pag-iisipan na siya ay guilty or merong kinalaman makabayan. Merong kinalaman. Wala ba siyang kinalaman dito? Di ba nakakatawa talaga eh? Kasi nga di ba sa panahon po ni Digong makabayan, itong si Digong ang kanyang paborito na kontraktor. Ang pamilya Diskaya. Itong si Bongo, nandyan ho yan lagi sa gilid ho ni Digong makabayan. Tapos ngayon, sasabihin pa niya na hindi niya daw kilala yung pamilya Diskaya. Nakakatawa talaga eh. So pag-usapan rin po natin, itong move ni Congressman Leandro Libeste na nakakaduda makabayan. Bakit si Ivan? Kasi konektado talaga eh. Diba, meron pong ipinagawa si Ombudsman Remulla dito kay Secretary Vince Dizon na iimbestigahan itong si Bongo na kung meron bang conflict of interest makabayan. Ngayon, itong si Libestre nakakaduda. Kasi diba, meron siyang ginawa po kahapon sa kanyang press con makabayan. So before nangyari yung press con, meron daw tumawag dito kay Congressman Leandro Libestre na kanyang spy makabayan or merong nagsabi sa kanya na daw ang team ni Secretary Vince Dizon ay konektado or merong contact dito sa mga kontraktor makabayan. Bakit yan ginawa ni Congressman Leandro Libestre? Mamaya pag-uusapan natin yan. And of course, siyempre pag-uusapan natin itong si Sara Duterte and also ito rin pong pagbabanta ng grupo ni Sara dito kay PBBM. Kasi meron pong nakakatakot na balita na kung saan merong hindi magandang gagawin ang retired sundalo dito kay PBBM mga kabayan. Okay? So siyempre marami pang iba. But for that, uunahin muna natin itong si Sara mga kabayan. Ano yan siya Ivan? Mga kababayan ko, mga nandyan po sa media, mga vlogger, at saka dito po sa ating mga kababayan na mahilig po mag-repost dito sa balita kay Sara Duterte kapag tayo daw
ay gagamit ng picture ni Sara Duterte mga kababayan, meron siyang request. Ano si Ivan? Dapat daw ang gagamitin natin na picture, yung maganda daw mga kababayan. For more details, let's watch this. Sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige mga makararating ko. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na Sana yung mga tiga-Office of the Vice President, padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila. Please lang. Hindi ko, ma'am. Napansin mo yun, ma'am. Yung kalaban ko, maganda yung photo. Tapos ako, pangit yung photo. Ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. O, di ba? Napaka-importante, malaking tulong ito sa ating bansa ang request ni Sara Duterte mga kababayan na daw kapag siya ay pag-uusapan, for example sa media, sa mga vlogger, sa mga supporter ng ating gobyerno, gusto niya ang picture na gagamitin, yung daw maganda siya mga kababayan. Nakalimutan ba niya na siya lang po ay gumanda dito dahil siya po ay retokada mga kababayan? Alam ba ito ng mga DDS na retokada itong si Sara Duterte? Balikan nyo lang ho ang kanyang old picture. I-compare nyo sa bago niya ngayon na anyo mga kababayan. Di ba? Retokada ho itong si Sara Duterte. Kapag tayo po ay itatapik natin itong si Sara Duterte mga kababayan, di ba ginagamit ko lagi yung picture na yan dito sa ating mga thumbnail o dito po sa ating mga topics. Yang picture na yan, hindi, okay naman yan eh. Di ba? Mukhang horror mga kababayan. Mukhang horror. At saka yung picture na yan, Sara Duterte, mukha yatang parang papunta ka na doon na susumpungin na. Or baka ang picture na yan, yun po ay parang sign na siya na yung dosage ng iyong iniinom na medisina or gamot mukhang mawala na yung bisa mga kababayan. Papunta na ho doon. Baka pumunta ka na dyan na ikaw po ay susumpungin. Yan po ay bagay sa'yo. Diba kung talaga concerned pa siya dito sa kanyang pagmumukha mga kababayan, concerned pa siya dito sa kanyang picture, pero hindi siya concerned sa taong bayan. Hindi siya concerned sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. At ayaw niyang tumulong sa ating gobyerno. Kasi gusto niyang gigibain ang ating gobyerno. Gusto niya mahagmak ang ating gobyerno mga kababayan kasi siya po ay inggit dito kay PBBM. Wala na bang iba Di ba nakita natin na angle, itong si Sara ay inggit na inggit talaga dito kay PBBM. Isa pa dyan mga kababayan, ipapakita ko ang kanyang sinabi na daw wala nang gana ang mga investors from other country na mag-invest dito sa ating bansa. Wala na daw gana mga kababayan. Nagsialisa na at walang planong mag-invest sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi niyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, 'di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh
because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Okay, so dyan na lang yan mga kaabayan. Di ba klaro talaga na destabilization ang kanyang ginagawa dito? Gusto niya kasing sisiraan ang ating gobyerno mga kaabayan. Kasi parang nanghihikayat sa dito na dapat wala nang papasok na investors sa bansang Pilipinas. Kasi tinatakot niya mga kaabayan. Di ba yan po ang pag-uutak talaga ng magunggong mga kaabayan? Wala nang ginagawa, hindi na tumulong sa ating gobyerno at saka sa ating bansa. Naninira pa mga kaabayan. Mga kababayan ko, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Sara Duterte na nagdadalawang isip na daw yung mga investors from other country na papasok sa ating bansa para mag-invest? Naniniwala ba kayo doon? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So in short mga kaabayan ko, dahil daw sa korupsyong nangyayari sa Marcos administration, hindi na daw papasok ang investors sa ating bansa. Pumasok nga 'di ba sa panahon ni Digong na mamamatay tao yung si Digong makaabayan, tas kalyado niya yung mga drug lord or baka sa yung drug lord makaabayan. Maraming kalokohang nangyari, talaga pong kagimbal-gimbal ang nangyayari sa panahon po ni Digong. Nandun po 'di ba na mayagpag po yung pogo, nandun po yung kidnapping, mga patayan at marami pang iba. May pumasok nga, di ba, na investors makaabayan, how much more sa panahon ni PBBM, na kung saan nakita po ng mga investors at saka ng mga lider ng ibang bansa na ginawa po ang lahat ni PBBM para masugpo ang korupsyon sa ating bansa makaabayan. At mismong President PBBM ang nanguna dito. Walang papasok na investors, that is very impossible. So nang dahil siguro nakita po ng mga investors from other country ang sinabi ni Sara Duterte, siya po ay sinampal dito ng taga-Japan makaabayan. Bakit si Ivan? Hour ago, before nag-vlog si Ivan, merong balita galing po sa embassy ng Japan makaabayan. Kasi according po sa balita mga kaabayan, Japan is providing 1.7 billion yen or about 652 million pesos to build a rice processing system in Cauayan, Isabela as part of efforts to boost the Philippines' agricultural productivity. At yan po ay sabi ng Japanese Embassy makaabayan. Isipin niyo po, 1.7 billion yen ang i-invest ng taga-Japan para igawa po ng rice processing unit makaabayan. Naalala ba natin yung rice processing unit? Diba? Yan po yung malaking tulong po sa mga kababayan nating magsasaka makaabayan. Marami pong natulungan si PBBM dahil po sa proyekto na yan. At dahil nakita ho yan ng taga-Japan na yan po ay effective talaga, so ngayon sila po ay nag-invest makaabayan. Na gusto po ng taga-Japan na gagawa pa ng maraming rice processing unit si PBBM sa bansang Pilipinas makaabayan. So ngayon, Sara Duterte, tatanungin ka namin, wala na bang gusto mag-invest sa Pilipinas? Diba? Diyan pa lang yan mga kaabayan. Diyan pa lang ho. Diyan pa lang sinasampal na ho ng katotohanan itong si Sara Duterte. Sinasampal ho natin ng malaking ebidensya mga kaabayan na puro lang daldal, puro lang ngaw-ngaw, puro lang paninira ang lumalabas dito sa bunganga ni Sara Duterte mga kaabayan. In your face. Meron pang isa. Ano yan si Ivan? Pag-usapan natin yung sinabi ni Sara na daw itong si PBBM dahil wala daw direksyon ang kanyang governance makaabayan kasi hindi daw nagtatanong. Wala daw ginagawa si President PBBM makaabayan. For more details, let's watch this. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag, si BBM,
Hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na. Oh, di ba nakakatawa talaga eh. Di ba? Nakita natin sa kanyang press con na mukhang yatang hindi nakainom na naman po itong si Sara Duterte sa kanyang maintenance na gamot makabayan. Sinusumpong na naman po, mukhang merong kulang-kulang talaga eh. Nakakatawa mga kabayan. Kasi nga, siniraan niya si PBM. Alam nyo, ito po ay nabaklaro talaga na desperate move mga kabayan. Kasi itong si Sara, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bakit? Kasi i-open na ang kanyang salin, pati rin po ng kanyang pamilya at saka itong kay Digong Makabayan. Kasi nga diba tinanggal na po ang restriction para i-open yung salin Makabayan kasi yan po ang ginawa ni Ombudsman Remulla. Kaya itong si Sara Duterte, puro lang ngaw-ngaw ngayon, puro lang pag-ingay Makabayan. Kasi para hindi natin makita or hindi makita ng kanyang mga oto-oto na mga followers na itong si Sara nag-panic mode na ngayon. Kasi i-open na, matitingnan na ng publiko ang kanyang salin at saka ng kanyang tatay Makabayan. Kaya doon pa lang takot na takot siya. Tingnan nyo, napaka-imposible ang kanyang sinasabi. Itong si PBM hindi daw nagtatanong. Wala daw kuman Makabayan. Pero sinupalpal siya ni Professor Clarita Carlos Makabayan. Kasi nga mismo po si Ma'am Clarita Carlos ang sinabi niya na magaling talaga si PBM. Marami siyang alam Makabayan at meron pang sinabi si PBM na programa na kung saan ilan na po sila ng mga kabinete ang nakakaintindi ng Makabayan. At ng time na yon, kabinete pa itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Naku, dapat niyo pong makita si President Bongbong sa cabinet. Naku, ang dami-dami niyang alam. Sinasabi niyo, na wala siyang, ang dami-dami po niyang alam. Nung nag-discuss po siya ng blockchain technology, parang 2 piraso lang kami nakakaintindi doon at isa pang cabinet member. 3 kami, bukod sa President. Ang dami po niyang alam. In your face, Sara Duterte. Nakakatawa talaga eh. Napaka-imposible, no? Kitang-kita ho natin si PBM. Diba, every time po na meron siya mga press briefing or yung mga meeting niya, yung NDRRMC, yung mga kabinete niya, naalala niyo ba yung sinabi po ni Is Bersamin Makabayan kung ano ang routine na lagi or ginagawa po ni PBM before mangyayari yung meeting nila Makabayan? Naalala ba natin yan? Di ba sabi po ni Is Bersamin na si PBM marami na hong tanong na nakalatag yan? Kasi normal talaga na magtatanong ho ang isang lider sa kanyang mga kabinete para mabigyan niya ng solusyon Makabayan, para maka-come up po ng idea si PBM kung paano masolusyonan or matutugunan ang isang problema or isang programa Makabayan. Diba? Imposible talaga eh. Pero bakit napakaingay ngayon itong si Sara Duterte Makabayan? Diba napakaingay? Sa ngayon, siya po ay binanatan ng isang kilalaho na personalidad Makabayan. For more details, let's watch this. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. Alam mo kung bakit delikado yan?
Kasi sa panahon ngayon, ang lakas ng boses ng mga taong walang laman ng isip, ang hina ng boses ng mga taong may pinag-aralan, may respeto, may disiplina. Bakit? Kasi yung matatalino, marunong manahimik, marunong makinig, marunong umintindi bago magsalita. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa, at unang humuhusga. Tapos kapag pinahiya mo ng facts, sila pa yung magmamagaling o magpapanggap na tama kahit mali. Ang tawag dyan, walang self-awareness. At yan ang ugat ng maraming problema ngayon. Sa social media, sa opisina, sa gobyerno, kahit sa bahay. Ang tunay na matalino, hindi kailangan ipagyabang ang talino niya. Hindi niya kailangan ipamukha sa iba na tama siya. Ang matalino, marunong umamin kapag mali, marunong tumanggap ng payo at marunong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung matalino ka talaga, tanungin mo muna sarili mo. Marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin kapag mali ako? Marunong ba akong magpigil kasi gusto kong sumagot? Kasi minsan hindi mo kailangan patunayan na tama ka. Lalo na kung kausap mo, sarado ang isip. Wala kang mapapala o makikipagtalo sa taong hindi marunong makinig. Kaya next time na may makita kang maingay, mapanlait at sobrang bilib sa sarili, tandaan mo ang tao kasing totoong matalino, hindi kailangang sumigaw para marinig. Tahimik lang yan kasi alam niya ang ingay madalas galing sa kawalan. Ang bobo, hindi niya alam na bobo siya kasi wala siyang panahon para magtanong. Abala siya sa pagiging tama. Di ba? Sapol na sapol si Sara Duterte Bakabayan. Question mga DDS. May narinig ba tayo kahit one time lang na umamin ito si Sara na siya ay nagkamali? Kahit one time lang. Di ba si PBBM mga kabayan, nakita ho natin sa kanyang press con o sa kanyang interview na siya ay umamin na meron talagang pagkakamali ang kanyang kabinete mga kabayan o baka merong pagkukulang sa kanya. Di ba umamin po si PBBM? Yan po ang magaling na lider. Marunong umako ng pagkakamali mga kabayan. Di ba? Tingnan nyo si PBBM, matahimik lang yan. Hindi yan bumabanat po ng mga patutsada po ng kabilang kampo mga kabayan. Kasi yan po talaga ang magaling na lider. At yan po na mga tao ay matalino mga kabayan. Pero di ba nakita rin po natin one time si PBBM na bumanat po. Pero during yon sa election mga kabayan. Normal naman talaga sa eleksyon ang magbanatan makabayan, patutsadahan at saka merong parinig-parinigan. Normal talaga yan sa panahon po ng eleksyon. Pero nakikita na lang natin yung mga magagandang outcome ng kanyang programa, ng kanyang proyekto, ng kanyang pagiging presidente ng ating bansa makabayan. Kasi si BBM nakafocus siya kung paano mababaunlad pa ang buhay ng mga Pilipino. Pero ito si Sara Duterte, nakafocus siya kung paano mapapabagsak si President BBM. O diba? So before tayo mapapatuloy po ng ating talakayan, siyempre pasalamatan muna natin ating mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also, syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Mayroon siyang 39 na mga comments. Nandyan rin si Robel Ferrer Official. Mayroon siyang 35 na mga comments. Shane Sibal. Mayroon siyang 32 na mga comments. Nandyan rin si Tina Reyes. Mayroon siyang 13 na comments. At saka nandyan rin po si Rita Mejia. Mayroon siyang 18 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. I-shoutout natin si Tess Gatmarin, Mix TV. Nandyan rin si Aspernito, Mones Borromeo, Emmy Mapalad, Tis Faraon, Rose Guevara. I-shoutout natin si M.E. Filma Cabato, Mercy De Vera. Kasama rin po natin si Flor Figo Mapak, Elmer Pinaranda, Accomplished Clever Angel, Hi to Fibro Nula from Kuwait, Lenlin Neff,
Luisito Niedo, RNMSN 2006 from Los Angeles. Kasama rin po natin si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Renato Baliner, Connie Routledge, and hi to Rofrans King TV. Okay. So mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, syempre pag-uusapan muna natin yung mga lakad ni PBBM. At para po malaman ng mga DDS kung ano yung isa sa programa ng ating gobyerno at ni PBBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kamustahan sa mga benepisyaryo na inilunsad na refuel o reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers sa Maynila. Ito'y bahagi ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng programa, muling nakatanggap ng 3,000 pisong food credit ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card. Sa ngayon, umabot na sa 300,000 pamilya ang nabebenepisyuhan ng Walang Gutom program na patuloy na paiigtingin ng pamahalaan. Ito ay nasa Walang Gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay, ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Sa programang ito, magkasama po ang food assistance, yung pagbigay po ng mura na pagkain, nutrition education, na nakakaunawa kung ano ang mga kailangan na kainin na iba't ibang klaseng pagkain para maging malakas po ang ating katawan, matibay po ang ating kalusugan. At ngunit dito sa Walang Gutom program, ang bawat pamilya ay may credit, nakakatanggap halos ng 3,000 piso. At ito'y food credit na nandyan po sa inyong EBT card. Ginagawa po natin pinakamadali para nandun lahat. Imbis na dati, nagsimula ito, meron pa tayong counting notebook eh. May notebook tayo na gano'n. Ngayon, high-tech na po tayo ngayon. Kaya meron na lang kayong card. At susunod ay yung tinignan namin na sistema na imbis na kailangan pa magrehistro at imbis na maglagay doon sa parang booklet, ay dyan na lang po sa computer, kayang-kaya po. Ay tuturuan po kayo namin kung paano gawin. Napakasimple lang po. Hindi po kayo dapat magulat. Kayang-kaya po ninyo magawa yan. Kaya bukod pa dyan, kinukonekta na rin po natin na para hindi na yung pagbayad, pwede na ninyo i-konekta sa GCash yung pambayad. Para lahat ginagawa sa telepono o sa computer para mas madali. Bumaba na po dahil dito sa programang ito, bumaba na po ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiaryo natin, bumaba na po ang gutom. Dati nung Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Kaya't magpapasalamat, I'd like to thank, of course, the ADB because this is their program, the Agence Française Développement and the OPEC Fund for all their assistance for what they have done here. Ito po ay programa nila, dinala nila sa atin at tayo naman, inadapt po natin. Kaya't magpapasalamat. Kaya pagka dumaan po kayo dito sa ating mga kaibigan, pasalamatan naman ninyo.
sa tulong ninyo, ay layunin na dadami po ng sa ngayon ay 600, ay dadami na sa 2026, sa susunod na taon, dadami na sa 600,000 ang magiging benepisyaryo ng Walang Gutom Program. At siguro pagdating ng 2027, paaabutin na po natin ng 750,000 na pamilya. Kaya maaabot na natin dahil po ang hangarin namin ay umabot sa yung 1 million. Yung pinakamahirap na 1 million na pamilya. Dahan-dahan po dahil siyempre ginagawa pa rin po natin yung sistema, dahan-dahan po maaabot na natin lahat ng poorest, pinakamahirap na 1 million na pamilya ay makokobera na nitong ating programa. Kaya patuloy natin, maganda naman ang naging resulta, kaya patuloy natin ang ating pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at kami po ay tuloy-tuloy na ginagawa kumukuha po kami ng impormasyon para malaman namin wala naman po na dapat kasama sa programa na hindi makita. Kaya inaayos po natin lahat ng impormasyon para wala naman sa ating mga kababayan ng kailangan ng tulong na hindi natin natutulungan. Kaya titiyakin po natin na lahat ng ating kababayan na nangangailangan ay maisama sa programa. Meron din po tayo para isasamantala ko na po itong pagkita natin. At meron po tayo mga iba't ibang programa para sa feeding, para sa pagpakain. Meron po, baka hindi nyo po alam, meron tayong programa na tinatawag First 1,000 Days. And the first 1,000 days, ang pagbilang niyan, it starts from conception. Nagsisimula yung 1,000 days sa pagka nabuntis na ang nanay. So, buntis pa lang, nandyan na ang programang ito. Ito, mga buntis at ang kanilang anak, may edad na 0 hanggang 2 taon, ay kasama sa 4Ps, makakatanggap ng 350 piso kada buwan para suportahan ang nutrisyon ng kalusugan ng ating mga anak, mga bata. Dahil po, yun ang nagiging parang yung tinatawag na stunting, hindi po lumalaki yung ating mga anak dahil kulang sa kain. At kuminsan masyadong madalas magkasakit dahil po yung ganun din. Hindi po nakakakain ng magandang na dekalidad na pagkain at saka hindi balansyado ang kain nila. Kaya meron din po tayong supplemental feeding program. Ito naman, binibigyan natin ng pagkain at gatas ang mga batang naka-enroll sa mga Child Development Center. Kung saan po tayo nag-aalaga ng mga maliliit na bata, ay meron ding feeding program yan. Pagka pumasok naman sa eskwelahan at kulang ang pagkain ng estudyante, meron din po tayo ang DepEd po, meron ding feeding program po sa kanila. Dahil isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga bata ay dahil may sakit. Napakasimple lang. Kaya may sakit dahil mahinang kain, hindi maganda yung kinakain. Kaya tinitiyak natin na ang mga estudyante natin ay nabibigyan ng sapat na pagkain para makapag-aral naman sila na mabuti, makapag-training sila na mabuti, at maging matagumpay naman sila sa kanilang gawain. Ito ay magbibigay, ito ay para sa mga tinatawag na malnourished, yung kulang talaga sa pagkain. Ito yung programa para doon sa mga estudyante naman. Kaya tinitiyak po ng inyong pamahalaan na lahat po ng pangangailangan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, ay kailangan natin tulungan at bigyan ng lahat ng pagkakataon upang makabili ng ganitong klaseng mga magandang produkto at makapagbigay sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak ng balansyadong kain para kumpleto po ang para lumaki ng maganda, para rin yung pag-develop po ng utak ng bata ay maganda. Kaya po namin isa sa dahilan to kung bakit. Dahil po ang bata
ang development, kung kailan lumalaki at nagiging importante yung utak, mula sa 1 years old hanggang 6-7 years old ang pagdevelop po ng utak ng bata. Kaya't inaalalayan natin mabuti yan. Kaya't mabuti na lang, meron tayong programa nito, makakatiyak tayo ng ating mga kabataan ay ready po sila pumasok sa eskwelahan at pagkatapos ng eskwelahan ay ready po sila na maging bahagi ng ating lipunan at sila po ay magiging malusog, sila po ay magiging malakas, sila po ay makakatulong po sa kabutihan, kagandahan ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. So ngayon, tatanungin natin ito si Sara Duterte at saka ang mga didis makabayan. Wala bang direksyon ang governance ni PBBM? I don't think so. Hindi nyo kasi alam kasi ayaw nyong alamin or ayaw nyong tingnan. Or kung meron man kayong alam pero pilit ninyong kinakalimutan. Bakit? Kasi hindi bumubor sa gusto ninyo. Kasi nga diba ang gusto ninyo ay masira ang ating gobyerno at ang bansang Pilipinas. At saka papatalsikin sa pisto ito si BBM kasi gusto ninyong i-install ang inyong kulang-kulang na BP. Diba yan ang gusto ninyo? Kaya hindi kayo masaya sa programa at sa proyekto ng Marcos Administration at saka ayaw niyong tingnan ang mga lakad ni President BBM, diba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang masabi ng netizen dito sa ginagawang kalokohan ni Kiko Barsaga at saka ni Sara Duterte Bakabayan. For more details, let's watch this. Kilala niyo po si Congressman Kiko Barsaga? Yes po. Pabor po ba kayo sa way na ginagawa niya para labanan yung corruption? Kasi anti-corruption daw siya eh. So, pabor po ba kayo sa mga ginagawa niya sa social media? Personally, hindi. Kasi parang background noise lang ginagawa niya. Parang instead of trying to do something positive, parang gumagawa lang siya ng ingay eh. Instead of using his position to actively fight for reforms and promote his cause properly, like, bakit ka gusto mong mag-rally sa Makati? Like, that's not the right way to do it, especially if you have the position nga. So instead of trying to gain people's attention through social media na parang lackluster naman, na wala namang kabuluhan, di ba? Edi, use your platform better. Use your platform better, use your position better, and wag kang parang troll lang din kasi siya, sorry, pero parang he's just trolling the government. Yeah, he's just trolling the government, the people. Is it the cat, yung nakakasira ba yung cat? Hindi naman yun, hindi naman. It's not only that, kasi we should separate someone's personal life and their professional life. Pero, kunwari, like a while ago lang, bakit ka late sa meeting? Kasi he played online games daw. Like, hello, if nasa government position ka, first of all, that's not a valid excuse. Kasi, dapat, you're on time and you're disciplined, you're responsible. Yun pa lang parang, does it show proper work ethic, diba? So, ayun. Ma'am, recently po, yung mga kongresista natin, hindi po nila in-approve na itaas yung budget ni VP Sara Duterte. Kasi our Vice President is asking for additional budget. Sabi ng mga pro VP Sara Duterte, dapat daw dinagdagan yung budget niya para makapagtrabaho daw siya ng tama. Sabi naman ng mga antay, hindi daw dapat dagdagan. So kayo po, bilang isang kabataan po, sa mga nalalaman niyo po base sa mga nasasagap niyo po sa social media, sa mainstream, tama po ba yung naging hakbang ng ating mga kongresista? Or dapat tinaasan? Or dapat nga binawasan pa? For me, personally, dapat nga binawasan. Pero, Bakit po dapat bawasan? Kasi you have to look at someone's track record, diba? For example, sa position ni VP Sara, what has she done during her term that would merit her to increase or retain her budget? Eh, kung wala naman siyang napatunayan, if she's not able to prove that she's doing something for the betterment of the Filipinos, kung ginagastos niya lang for her international travels, then why would you want to increase that budget when it could be put into somewhere else na mas makikinabang yung mga taong bayan? Diba? At saka, tama lang talaga na hindi nila pinayagan na pagtaas kasi she can't even defend it. She can't defend her budget, and that's literally one of the things that you need to do for you to deserve that budget. Bakit kailangan ko to? Saan ko to gagamitin? There's a lack of transparency that she's not providing. At ayun nga, kaya she doesn't deserve the increase ng budget na she's supposed to get.
Tingnan nyo, mas may utak pa talaga itong estudyante na bata makabayan kaysa kay dito kay Kiko Barsaga at saka kay Sara Duterte. Kasi hindi napubulag ang taong bayan. Kitang-kita na ho ng taong bayan ang pinagagawa ng dalawang gunggong nito ni Sara Duterte at saka ni Kiko Barsaga makabayan. Kaya hindi bulag ang taong bayan. Tingnan nyo yung mga lumalabas ngayon ng mga survey na kung saan nagbagsakan na ho yung approval rating at saka yung trust rating ni Sara Duterte. Diba? Tapos sabi pa ng mga DDS na fake news daw. Saan daw galing yung survey makabayan? Sino daw yung pinagtatanungan ng survey? Ito na po ang rason. Ito na po ang ebidensya. Nakitang-kita natin sa kabataan na meron silang alam dito sa kabulukang ginagawa, kalokohan na ginagawa ni Sara Duterte at saka ni Kiko Barsaga makabayan. O, diba? Yan ang ating ebidensya. So, before tayo mapuputuloy, siyempre, isa na natin. Nandyan po si Shirley Rizman, Elizabeth Bacolcol, Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, nandyan rin si Dog and Cat Lover, Hai Chu Ashen, Salvacion de la Cruz, Yelses Fan Channel. Shoutout natin si Neri Tukay, Banis Milagros, Dionisio Peralta, Expedita Divota, Hi to Teresita Bihasa. Nandyan rin si Flaviana Abila, Trining Lozano, Jay Ang, Tarhata Pagaryungan. Nandyan rin si China Angeles, Abing Sulet, and hi to Mamirta Saez. Okay, so ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong live stream ng isang retired na sundalo na kung saan pinagbabantaan niya itong si PBM na tsutsugiin makabayan. For more details, let's watch this. Marcos, yourself, kasi wala ka namang honor. Hayaan mo ang taong bayan ang maggutay-gutay sa iyo. We prepare sundang and gulok. Lahat kami ay pipila para tagain ka, tadtarin ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be in bolo, not in a rifle na gagamitin sa iba pang mga magnanakaw. Gulok or bolo, sundang. Kung naapay lampas, lampas. Kung makalampas ka. Yan ang bagay sa inyo. But I'm feeling sorry, bayan. Tingnan nyo to, no? Grabe itong tarantado makabayan. Itong mga taong ganito, no? Hindi to dapat palalampasin makabayan. Dapat ito'y pagdadamputin ho ng NBI. Ito ay dapat sasampulan. Kasi hindi maganda ang kanyang sinasabi. Yun ay klaro talaga na pagbabanta makabayan. Susuguin mo yung tao, paghahampasin mo ng bulo in front daw sa mga Marcos makabayan, gunggong talaga eh. Ito, retired daw na sundalo makabayan. Siyempre, meron ho yang pensyon. So dapat tatanggalan sila ng pensyon makabayan para magtanda itong mga gunggong nito. Kasi kapag hindi yan aaksyonan, ganon pa rin ho ang kanilang gagawin araw-araw makabayan. Tingnan nyo kung gaano katarantado to, sarap pitikin tinga eh. So anyways, ngayon pag-uusapan na natin itong si Bongo makabayan. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang kadramahan, Paawa Effect. For more details, let's watch this. Pumalag naman si Senador Bongo matapos muling makaladkad sa flood control scandal. Kahit daw pamilya niya, handa niyang kasuhan kung talagang may kasalanan. Ano pa ang sinabi ni Senator Go? Pinky, malinis daw ang konsensya ni Senator Bongo at nanindigan siyang hindi niya raw ginamit ang kanyang impluwensya para makakuha ng mga kontrata ang kanyang pamilya sa panahon ng Duterte administration. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Ano to? I-cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Bumuelta si Senator Bongo sa pagkaladkat ulit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Descaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting, to be blunt about it.
2017 na magka-joint venture ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG Builders para makapagbid sa large-scale projects, dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region, ayon sa PCIJ. Ilan sa mga ito delayed umano at unfinished. Ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto ng kanyang pamilya, handa siyang maghain ng kaso. Hinarap na rin niya sa isang Senate Blue Ribbon hearing ang mag-asawa bilang simbolo umanong kaisa siya sa investigasyon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. Paalala ni Go, tumbukin daw ang di umano'y mga buwaya at mastermind sa mga substandard at ghost flood control project na hindi pa niya pinapangalanan. Nitong nakaraang taon, naging basihan ni former Senator Sonny Trillanes ang issue para sampahan ng plunder at graft complaints sina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira pa niya ang higit 40 billion na pondo sa infrastructure ng Davao Region noong 2017. Karamihan sa projects, kasama ang sa CLTG. Binanggit niya rin sa Bilyonaryo News Channel na balak niyang maghain ng isa na namang kaso tungkol sa family contracts ng mga Go. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Sana raw magsabi ng totoo ang mga kontratista gaya ng Diskaya couple. Kinakalkal na nga ng DPWH ang umano'y koneksyon ng mag-asawang Diskaya kay Senator Bongo. Ito'y kasunod ng pagbunyag ni Ombudsman Boying Remulla sa Bilyonaryo News Channel na posibleng pinoprotektahan ng mga Diskaya si Go at ang kumpanyang pag-aari ng ama nito. Nunong na ngayon ang investigasyon ng Ombudsman at DPWH sa koneksyon ng tinaguriang flood control royalty na Curly at Sara Diskaya couple at Senator Bongo. I think they've been protecting Bongo. Sa On Point ng Billionaire News Channel, si Go ang unang pangalan na inilabas ni Remulla simula nang maitalaga ito bilang ombudsman. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, tumawag sa kanya si Remulla matapos malaman na nag-withdraw sa ICI ang mga Diskaya sa pagkadismayang hindi sila nako-consider bilang state witnesses. In fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this, and ngayon we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Yun din naman ang mandate natin, no? From 2016 to 2025. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Nilinaw ni Dizon na depende pa sa magiging aksyon ng mga Diskaya ang kanilang kahihinatnan sa gitna ng investigasyon. Sinusugan ni Dizon ang pahayag ni Remulla na sa libo-libong government contracts ng mga Diskaya, hindi na sila dapat umasa sa blanket immunity. Sa ngayon, tinitingnan pa raw ng ICI kung kakailanganin bang isummon si Go para humarap sa komisyon. Inanunsyo rin ito na sa 13 luxury cars ng mga Diskaya, may mga nakita ang Bureau of Customs na kulang-kulang ang mga dokumento. Kaya't naghihintay na lang ang BOC ng go signal mula sa Department of Finance bago tuluyang i-auction ang mga sasakyan. Samantala, inamin naman ng ICI na sa 421 ghost projects, ang mga proyekto pa lang sa Bulacan ang dumadaan sa hearing.
Sa kabila nito, naninindigan ng ICI na nagagawa ng komisyon ang mandato nito kahit walang contempt power. Pagdidiin kasi nila, karapatan ng mga diskaya ang umatras sa investigasyon, kaya hindi rin naman pwedeng sabihin na walang pangil ang kanilang pamamalakad. Diba? Tingnan nyo, nagpaawa effect ito si Bongo mga kababayan kasi yan pong kadalasang ginagawa ng isang buhaya na kapag feeling niya na malapit na siyang makukulong or maghihimas, rihas na. Naramdaman ho yan ni Bongo mga kababayan. Kaya nga diba nakita natin sa kanyang press ko na muntik na siyang maiyak mga kababayan, gonggong talaga eh. Tas sabi pa niya, ito dang ginagawa ni Ombudsman Remulla na pagdadawit sa kanyang pangalan, ito daw ay pagtatakip at saka paglilihis sa totoong may sala mga kababayan. Bakit wala bang may sala ang panahon ni Digong? Kasi sabi rin niya na bakit daw binaba, bakit daw inatras mga kababayan sa panahon ni Digong. Kasi nga diba ang gusto niya na ang pag-uusapan lang yung 2022 until present na issue ng flood control projects. Ayaw niya kasi pag-uusapan yung panahon ni Digong mga kababayan. Kaya nga diba sinabi niya bakit daw inatras, bakit daw ibinaba. Alam ito ni Bongo na meron pong nangyayaring kalokohan sa panahon ni Digong between ni Digong at saka ng mga kontraktor mga kababayan, di ba? Kaya nga siya ngayon ay nagpapanik na. So ngayon, pag-uusapan natin ito si Secretary Vince Dizon. Kasi nga di ba, nakita natin sa interview doon kay Vince Dizon na nakausap na ito si Ombudsman Boying Remulla at saka si Vince Dizon tungkol dito kay Bongo mga kababayan, pinaiimbestigahan niya mga kababayan. So ngayon, itong si Congressman Libiste nakakaduda. Bakit? Dahil nakausap na ito si Secretary Vince Dizon at saka itong si Boying Remulla, Ming insert, pumasok sa eksena ito si Congressman Leandro Libiste mga kababayan. Meron siya ditong ginagawang Duterte style na di umano daw pang-aakusa dito kay Secretary Vince Dizon. Yan po ang style ng isang DDS mga kababayan. Gagawa ng issue, gagawa ng kalokohan, at saka meron silang ginagamit po na di umano, meron ang nakausap itong si Leandro na daw merong alam itong team ni Vince Dizon ang kanyang tauhan na merong kontak daw sa mga kontraktor mga kababayan. Yun ang ipinalabas ngayon ni Congressman Libiste. For more details, let's watch this. Nadamay ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa anomalya ng flood control project. Ito'y matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na may mga tauhan ang kalihim na may koneksyon sa mga kontraktor. Sa pag-usad ng mga usapin sa anomalya ng flood control project, isa sa DPWH Secretary Vince Dizon ang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-imbestiga nito. Maraming pangalan na ang lumalabas na sinasabing dawit sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ngayong araw, ang mismong nangunguna at mga kasamahan nito sa kanyang ahensya ang kinekestyon. Matapos himukin ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa Sec Dizon na ihayag ng lahat ng kanyang aniyay koneksyon nito at ng kanyang mga opisyal sa mga kontraktor ng DPWH. Ayon kay Congressman Libiste, nakatanggap kasi siya ng report na may koneksyon umano ang grupo ni Dizon sa mga kontraktor at ang ilan umano sa kanyang kasama sa kagawaran umano'y kontraktor din mismo. I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors and that certain members of Secretary Dizon's teams are in fact contractors. The question is, if it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? Tumanggi si Libiste na pangalanan kung sino mga tauhan ni Dizon ang kanyang tinutukoy. Pero gate niya, mas mainam kung magpaliwanag ukol dito ang kalihim sa ngalan ng tuloy-tuloy na reforma sa kagawaran. Ilang oras matapos ang hamon ni Libiste, agad sumagot si Dizon. Ayon sa kalihim, nagpapasalamat siya kay Congressman Libiste dahil sa pagsasalita nito ng kanyang mga nalalaman. Pero hiling ng kalihim sa kongresista, pangalanan ng tinutukoy niyang DPWH official na sangkot sa anomalya. Gusto rin niyang makausap si Libiste tungkol sa kanyang mga aligasyon. Hindi ko papalampasin yan kahit anong pa yan. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya
no? At hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito. No? Wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Hinihikayat rin ni Dizon ang publiko na tulungan ng gobyernong tukuyin kung may nalalaman silang mga individual na sangkot sa anomalya sa flood control project. O diba nakakaduna talaga yung timing dito ni Congressman Leandro Libeste Makabayan? Nakakaduna talaga kasi itong kanyang press con, this is after po sa press con na kung saan nakita nating umiyak itong si Bongo Makabayan. Nag-press con rin po kaagad itong si Congressman Libeste. O diba nakakaduna talaga mukhang prinotektahan dito ni Libeste itong si Bongo Makabayan. Yan po ang Duterte style. Yan po ang DDS style. Diversional tactics Makabayan. Kasi gusto dito ni Libeste, di ba yan po ang gawain nila na kapag sila yung mag-aakusa, yung kanilang inakusahan, yung mabibigay dito ng ebidensya Makabayan. Di ba? Baliktad-baliktad talaga So itong ginawa ni Libeste, nakakaduda yan. Di ba? So what do you think? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So anyways, kasama rin po natin nandyan si Buboy Nalcad, hi to Alicia League, Nino Joe, kasama rin po natin si Drama Collection, shoutout natin si Ax Lihan, George Villamor, Aubrey Laos, hi to Hot Issues PH, nandyan rin si Edmel Cano Canillo, at saka kasama rin po natin si Mark Lester Bautista Munoz, Evelyn Garcia, Carmen Robertson, Elsa Hoffman, Jeco Jere Cabreros, nandyan rin si Ash Flores, hi to Persicia Lana, Lorna Villanueva, Elmer Pinaranda, Sally Abuan Mills, Rodora Azanza, Chadel B. Back, and hi to Gareth Batarena. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at pag-asa ng inyong ipinagkakaloob sa amin araw-araw. Idinadalangin namin ang aming mga kababayang OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Bigyan niyo po sila ng lakas, kaligtasan at kapanatagan sa kabila ng pangungulila sa kanilang mga pamilya. Naway maging ligtas at maayos din ang kalagayan ng aming mga kababayan na naapektuhan ng kalamidad at lindol. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang mabilis na pagbangon, tulong mula sa mga kamay na may malasakit at pag-asang hindi magmamaliw. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami ay patuloy na nagtitiwala sa inyong kabutihan at banal na plano. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan, loyalista hanggang dulo ay nandyan.
ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang